Yung mga nanay dyan, no, wag kayong mag-decide na pagkatapos yung mga anak, lilipat agad, abroad agad, kasi nga, kailangan, kasi nga, hindi ba natin masisisi, no, ang mga mangyayari sa buhay natin, kung single mom ka, o kung ano yung karanasan mo. Isipin nyo muna yung health nyo, guys. Isipin nyo yung health nyo, isipin yung mental health nyo, palakasin nyo muna yung katawan nyo, yung loob nyo, bago kayo mag-decide na mag-abroad. Kasi hindi nyo alam kung ano yung mangyayari. Number one is yung cellphone. Hindi mo alam kung ibibigay, ipapadala sa'yo ng agency, meron ka man, pero kukunin nila, o yung amo mo mahigpit sa cellphone, kasi nga, nakakaranas na sila ng ibang mga gawain na hindi maganda, galing sa mga kadama o mga katulong. Hindi man lahat, pero may gumagawa din ng kalokohan, kaya damay-damay na. So ulitin ko sa mga bagong panganak, no, na gustong mag-abroad na kaagad, please lang, maawa kayo sa sarili nyo. Alam ko, hindi pa ako nanay, pero alam ko yung feeling na iiwan nyo yung supling, yung baby, para lang sa kinabukasan. Nandiyan naman yung panahon, guys. Alam ko, iniisip nyo masayang yung panahon, pero ito yung mangyayari, ha. Ito yung example sa kasamahan ko. Katatapos lang niyang mga anak, 6 months, 3 months lang siguro, umalis na siya para magtrabaho, para sa kinabukasan ng kanyang baby. Pero anong nangyari? Hindi niya nakontrol yung kanyang sarili, which is, hindi nga naman talaga yan makokontrol, kasi postpartum yan, eh. So, ang gawin nyo, guys, please, kahit 1 taon, no, na malaki na yung anak nyo, na malakas na kayo, na mababalik sa normal na yung health nyo, isipin nyo muna yung health nyo, guys. Kasi dito sa abroad, hindi nila yan maintindihan. Konti lang at bihira lang sa isang amo ang makakaintindi ng sitwasyon mo. Kasi hindi lahat ng amo ay mabait dito. Yan ang katotohanan dito sa abroad. Kayo yung mag-a-adjust, hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo. Kasi ikaw yung pumunta dito para magtrabaho at maging servant sa kanila. Magandang araw mga kabisdak, it's me again, ang inyong auntie na bisdak na nandito sa Middle East country. So, medyo matagal-tagal na hindi nakakagawa ng video si auntie. Siguro mga 2 to 3 days after yung last na video ko. So, ang naikwento ko doon sa part 6 is yung first year na nangyayari sa akin doon sa Kuwait. So, ngayon naman is the second year na mga pangyayari sa akin sa Kuwait, sa pinakalas na amo ko. So, by the way guys, hindi ko pala naisabi or naikwento na dahil nga sa alam ko na yung mga trabaho at mga gagawin sa bahay ng amo ko, binigyan niya pala ako ng kwintas. Yung kwintas na yun, guys, is clover yun ang design ng pendant. So, hindi ko alam and I was very surprised na binigay yun sa akin ng amo ko. Pero may mga pagdududa ako, may mga, yung feeling na parang hindi ko deserve, may mga ganyan. Baka meron siyang gusto na ipagawa ko hanggang, parang may kapalit, ganun. Pero, eto na nga. Dahil nga daw sa magaling na akong magluto, alam ko na mag-manage sa bahay niya, binigyan niya ako ng clover na kwintas. So, ang pendant is clover. So, tuwang-tuwa si auntie. Pero, pag uwi ko sa Pilipinas, ay ibenta ko yun kasi nga may nangyari sa akin. Kung naka-follow kayo sa mga video ko kung ano yung nangyari sa pinaka-last part, which is sasabihin ko ngayon kung bakit ko ibenta yung kwintas niya, binigay niya sa akin. So ito na nga guys, yung second year na nangyari sa akin sa Kuwait. Paparating na naman ang Ramadan. So kailangan ko ng katulong. Sabi ko kay madam, parang hindi ko nakakayanin na gusto mong i-priority ko yung pagluluto. Paano na yung mga paglilinis? Kasi mas importante yung pagluluto kasi nga yun yung kakainin nila after ng Adan. Kasi nga 'di ba nagfa-fasting sila. At alam nyo guys, sa mga naka-experience na mga katulong, kadama, kung gaano ka busy, kung gaano ka pagod ang pagdarating na ang Ramadan. So sabi ko, madam, gusto ko nang may kasama ako. So ang ginawa ng madam ko is kumuha siya ng makakasama ko. So, una niyang kinuha ay isang kapapanganak lang na Ethiopian, siguro na Uganda. Tapos, hindi namin akalain na meron pala silang ganitong mga attitude. So, pagdating ng Uganda or Ethiopian ba yun, mabait pa siya, pero nga hindi nga sila marunong mag-English masyado. So, kailangan muna ng action, kailangan ng salita. With action talaga yan. So, first day pa niya, okay pa siya guys. Tapos, second day, nag-request na siya agad ng cellphone. Kasi nga, hindi na naman binigyan ng cellphone ang mga katulong nung time na yon. Way back 2016 yun guys. Ewan ko ba, 2016, 2017. Hindi nila binigyan ng cellphone ang kanilang mga aplikante. So, siya ay isang Ethiopian, kakapanganak lang, siguro mga 6 months after. So, meron pa yung postpartum. Minsan, pag alam mo yung matutulog na kayo, minsan bigla na lang siyang iiyak kasi nga namimiss niya pala yung baby niya. Pinapakita niya sa akin yung baby niya, na-miss ko na siya. Guys, ako, natatakot kasi akong ipapagamit yung cellphone kasi hindi mo pa siya kilala. Lalo na yung mga itim, I'm sorry, pero meron talaga akong yung takot sa kanila. And, after ng pangyayari, mas lalo pa akong natakot kasi nga may mga kaibigan ako na nagkikwento ng ganito. Hindi lahat, pero mostly ay pag galit na galit talaga sila ay talagang mag-iingat ka na. Baka kasi isa ka sa mawala sa mundong ito. Kasi nga, ano yan sila pag magalit? Sobrang talagang to the max na nakakaano talaga sila ng buhay ng tao. So, eto na nga guys. First to 2 days,
okay pa siya, mahinhin kasi first timer. So, hindi mo pa siya masyadong mapagsalitaan ng mga ganito, ganyan mo yan. Kasi ako, alam ko na yung gagawin ko, mabilis na yung kilos ko, meron akong manage sa time ko, kung ano yung gagawin ko sa oras na to, ganyan-ganyan. So, minsan, inuutusan ko siya, sabi niya, tapos na daw. Pero pag chinecheck ko, hindi naman niya ginagawa. Tapos, ang reason nun is, yung for the first and second day to third day, is lagi siyang nagsasabi sa amo ko na, madam, pwede ba kung tumawag sa anak ko, sa mama ko? First, hindi pa pinapayagan ni madam yun. Kasi nga, kinikilatis ni madam kung what if magkaroon siya ng cellphone, gusto ni madam na makita sa kanya yung pina-priority niya yung kanyang trabaho bago yung cellphone. Kasi nga, ang pinunta natin dito is trabaho. Katayo kasi mga Pilipino is marunong tayong mag-manage, makilatis, magtiis muna bago magka-phone. Tulad ko, 3 to 4 months na walang cellphone, ganun. Pero sila kasi guys, gusto talaga nila na ura-urada meron siyang phone, makakausap na nila. Ang kinainisan ng amo ko is araw-araw na siyang nakikihiram ng phone. Is pinapayagan naman ni madam. Pero may mga time na hindi na niya makontrol yung sarili niya kasi namimiss na yung mga anak niya. Tapos, minsan isang araw nagagalit na talaga yung amo ko kasi, ano bang pinunta mo dito? Ganyan, hindi man siya marunong, hindi man siya makaintindi ng English masyado. So, one time, hindi siya pinagbigyan ni madam, which is nag-cause ng trouble at problema. So, ito nga yung nangyari guys. That day, hindi siya pinapansin ng amo ko kasi gusto ng amo ko na ititrain ko siya, dadalhin ko siya kung saan ako maglilinis, saan ako magluluto, basta ang nangyari is tamad na tamad siya. Tapos lagi siyang umiiyak. Yun pala postpartum kasi gusto niya makita yung anak niya through phone, kasi hindi siya pinapayagan ng amo ko na bumili agad. Kasi gusto ng amo ko at least 1 month is makita niya na may priority muna siya sa trabaho. So, nangyari na nga yung hindi dapat mangyari guys. Buong araw na yon naglinis kami, ganyan. Tapos half of the day, nagpunta kami doon sa labas kasi naglinis kami kasi may pinagawa yung amo ko ng bagong kwarto para sa mga kwarto ng mga lalaki at bisita ng mga lalaki. After nun, sabi ko sa kanya, itapon mo itong basura. So, nandun na siya sa labas. Tapos, bigla na lang sa isip ko, hala, saan pala yung kasama ko? Kasi nawala sa isip ko na may kasama pala ako kasi nga, ilang araw pa lang nakasama ko siya. Sanay na ako na mag-isa talaga sa malaking bahay. Sabi ko, hala, saan kaya yung kasama ko? Tapos, naghanapan na kami ng mga amo namin. Madam, nakita mo si ganyan, ganyan. Tapos, after 1 hour, Jai, anong ginawa ng kasama ko? Nag-run away. My God. Which is, yun na naman talaga yung way niya kasi nga, hindi nga siya pinapayagan, hindi siya pinapakinggan. Pero bago mangyari yun, yung amo ko is busy siya. Hindi niya alam na gagawin pala yun ng kasama ko. So yun nga, nag-run away. Ang bobo, I'm sorry. I'm very sorry, pero wala talaga, hindi niya iniisip, hindi niya pinaplano kung ano yung gagawin niya. Basta na lang siya guys, lumayas, tumakbo siya guys. Tapos, hindi pa siya nakalabas talaga ng villa. Ang nangyari is may nakasalubong siyang nakasasakyan na Arabo or yung lokal doon. Tapos, ang sabi daw kasi niya, kasi kinento ng driver sa amo ko at kinento ng amo ko sa akin na nandoon kami sa kwarto nila kung ano yung nangyari. So yun nga guys, nag-run away siya, tumakbok siya, tapos nakita siya ng isang lokal na lalaki. So sinakay siya pabalik sa sasakyan. Sinabi daw siya, tinanong siya kung saan ka na bahay, sino yung mga amo mo. Ang nangyari guys, tinuro pa talaga niya kung saan siya na bahay, kung sinong amo niya, kung anong itsura ng bahay ng amo namin. So yun yung pinaka malaking pagkakamali niya guys na naigawa. So yun, binalik siya sa amo ko. Sinabihan niya yung amo kong lalaki nakakita sa kanya na ganito yung nangyari. So, pinasok ng amo ko yung Ethiopia na yun o yung Uganda na yun. Pinasok niya sa kwarto. Tapos doon na, tinawagan ng madam ko yung agency niya kung anong nangyari, bakit ganito, nag-run away siya. Tapos, nung may video call na nila guys, kitang-kita ko talaga, witness ako, nagalit talaga yung babae, yung Ethiopia na yun guys. As in, pag galit na galit pala sila guys, sinabi ng secretary ng agency nila, madam, wag na po kayong magsalita, wag na kayong gumawa ng kung ano-ano sa kanya. I-impakin nyo na po yung mga gamit niya. Ako nag-impake guys, ginawa ko sa taas, tas binaba ko. Kasi pag ganyan sila, galit na galit yan sila. So, in-explain naman ni madam yung side niya, na ganito ganyan siya. Tapos, sinabihan na lang ng secretary yung Ethiopia na yun na okay, umuwi ka na lang dito sa agency. Eto na nga guys, nag-impake na lahat, kinuha ko na yun, sinakay na siya ng, as in takot na takot yung amo ko kasi sabi ng secretary, galit na yan kasi may hindi siya nakuha or tuloy na. May nirequest siya sa amo ko na hindi binigay ng amo ko, which is yung cellphone. So guys, sinakay siya ng amo kong lalaki sa sasakyan nila with the driver. So ang amo kong lalaki, yung driver at saka yung Ethiopian na babae. Alam mo naman ang mga itim or mga Ethiopian, Uganda, yung mga African ay talagang malakas sila guys. Kahit babae sila pero sobrang lakas nila pag yan nagalit. Ay talaga lang naman. So ito na nga nangyari guys no. While nag-travel sila guys, hindi pa rin at ayaw talaga ng Ethiopia na yun na, alam mo yun, gusto na talagang umalis talaga. So, ang ginawa niya, binuksan niya yung, while nag-travel sila ng amo ko, binuksan niya yung pinto ng car. Ewan ko kung nakalimutan bang ilak ng driver, basta nabuksan niya guys. Pagbukas nun, nagulong-gulong siya doon. Guys, nagulong-gulong na siya sa daanan o sa kalsada. Buti na lang, walang nakasagasa sa kanyang ibang sasakyan. Kasi ano siya yung
yung suddenly lang binuksan niya ang pinto, o di ba? Malay mo baka may sasakyan na nakasunod o hindi alam na may nahulog pala doon, o di ba? Yari siya doon pa lang, wala na. At talaga lang man hindi pa siya tumigil, guys. So pinasakay siya ulit ng amo ko sa sasakyan. Again, after 30 minutes while nag-travel sila, gumawa na naman siya ng alukuhan. So nakita niya yung wire ng charger. Dalawa sigurong nakita niyang wire na charger. Mautak sila pero alam mo yung tawag nito, palpak ba? So kinuha na yun, ginanon niya sa driver ng amo ko. Kasi ang driver ng amo ko, siya ang nagda-drive. Tapos yung amo ko nandun sa kabila. So, hindi nila alam kung ano yung ginagawa niya sa likod. Kasi ewan ko kung bakit walang tumabi sa kanya. Baka natakot siguro yung amo ko. Kaya nandun sila sa harapan lahat, which is very wrong. Kaya nga nabuksan niya ang pintuan ng sasakyan kasi gumagawa siya ng paraan. Tapos, yun na nga yung wire. Ginanon niya sa liig ng driver, guys. Imagine niyo yun. So, yung driver nasaktan. Tumigil na naman. Tapos, kinuha ng amo kong lalaki kasi malaking tao yung amo kong lalaki. So, kinuha na yung wire. Pinagtulungan nilang dalawa. Huminto sila. Tapos, ayun na nga. Hanggat sa ginano ng amo ko yung kamay niya para makarating sila sa agency ng itim na yon. Nung sa agency na, guys, in-explain na ng amo ko, in-explain na rin siya ng agency kung ano ang mangyayari, ganyan-ganyan. So, umuwi na yung amo ko. Then, the next day, eto na nga, tumawag na naman yung secretary ng agency sa amo kong babae at ikinuwento sa amin ang nangyari. So, yung night na ng araw na iyon, guys, hindi pa pala siya tapos sa kanyang gustong gawin kasi gusto niya talagang umalis, lumayas at umuwi pala sa kanila. So ang ginawa na naman niya, guys, tumakas na naman siya sa agency nila mismo. Of course, nung gabing iyon, hinanap siya, tapos nireport sa pulis ng Kuwait, tapos yun nga, nahuli siya. Nung nahuli na siya ng pulis, guys, di ba, syempre kukunin ka na at ikukulong ka kasi iuwi na siya sa kanila. De-deport na lang siya kasi ganito na yung nangyari sa kanya. Siguro mga 1 week siya doon sa police station para i-process yung mga papers niya pabalik sa kanilang lugar. So ang nangyari sa kanya, guys, hubot-hubad na siya. Hindi niya alam yung tamang pag-iisip kasi nga pag may postpartum ka, guys, either talaga namang mawawalan ka sa isip, parang ganun ba, may something na sa utak mo na hindi na normal yung ginagawa niya, guys. Di ba yung iba nga, nakakapatay ng kanyang sariling anak, gumagawa ng, basta hindi normal sa isang tao. So, hubot-hubad na talaga siya, guys. Hindi niya alam na ganun na siya. Yun ang kinukwento ng police doon sa secretary at yung secretary naman ay kinuwento niya sa amo kong babae. So, napakalungkot talagang isipin, no, na ganun ang nahit na ano tawag ito, sorry, yun ang nangyari sa kasama kong Ethiopian or ano ba yung ganda. Basta, ano siya, brown yung, or itim yung complexion niya. So, nakakalungkot, guys, no, na yung mga nanay dyan, no, wag kayong mag-decide na pagkatapos yung mga anak, lilipat agad, abroad agad, kasi nga, kailangan, kasi nga, hindi ba natin masisisi, no, ang mga mangyayari sa buhay natin, kung single mom ka, o kung ano yung karanasan mo. Isipin nyo muna yung health nyo, guys. Isipin nyo yung health nyo, isipin yung mental health nyo, palakasin nyo muna yung katawan nyo, yung loob nyo, bago kayo mag-decide na mag-abroad. Kasi hindi nyo alam kung ano yung mangyayari. Number one is yung cellphone. Hindi mo alam kung ibibigay, ipapadala sa'yo ng agency, meron ka man pero kukunin nila, o yung amo mo mahigpit na mahigpit sa cellphone, kasi nga nakakaranas na sila ng ibang mga gawain na hindi maganda galing sa mga kadama o mga katulong. Hindi man lahat, pero may gumagawa din ng kalokohan, kaya damay-damay na. So ulitin ko sa mga bagong panganak, no, na gustong mag-abroad na kaagad, please lang, maawa kayo sa sarili nyo. Alam ko, hindi pa ako nanay, pero alam ko yung feeling na iiwan nyo yung supling, yung baby, para lang sa kinabukasan. Nandiyan naman yung panahon, guys. Alam kong iniisip nyo masayang yung panahon, pero ito yung mangyayari, ha. Ito yung example sa kasamahan ko. Katatapos lang niyang mga anak, 6 months, 3 months lang siguro, umalis na siya para magtrabaho para sa kinabukasan ng kanyang baby. Pero anong nangyari? Hindi niya nakontrol yung kanyang sarili, which is hindi nga naman talaga yan makukontrol kasi postpartum yan, eh. So ang gawin nyo, guys, please, kahit 1 taon, no, na malaki na yung anak nyo, na malakas na kayo, na mababalik sa normal na yung health nyo, isipin nyo muna yung health nyo, guys. Kasi dito sa abroad, hindi nila yan maintindihan. Konti lang at bihira lang sa isang amo ang makakaintindi ng sitwasyon mo. Kasi hindi lahat ng amo ay mabait dito. Yan ang katotohanan dito sa abroad. Kayo yung mag-a-adjust, hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo. Kasi ikaw yung pumunta dito para magtrabaho at maging servant sa kanila. So yan ang pinakauna nyong isipin, yung mental health nyo, yung lakas ng loob nyo, lalo na sa mga kakapanganak lang na gusto na agad mag-abroad para sa kanilang anak, para sa kinabukasan, masuportahan ang pangangailangan. Nandiyan na yan, guys, pero isipin nyo kayo. Kasi kayo yung magtatrabaho ng 2 taon. Isipin nyo yun, guys, ang 2 taon hindi madali. Sa isang buwan, merong 30 days. Sa isang araw, merong ilang oras, ilang minuto. Yan ang isipin nyo, guys, hindi madali dito sa abroad. Okay, hindi madali dito, kaya please lang, mawa kayo sa sarili nyo. Ayokong mangyari yon sa inyo din. Kasi, alam niyo yung nangyari sa kanya, hindi madali, guys. May anak pa siya, tapos ganyan na yung nangyayari sa kanya. Paano nyo masuportahan yung anak nyo kung ganyan ang mangyayari sa inyo? So please lang, guys,
isipin nyo muna yung sarili nyo, no? Yung mag-advance kayo ba, mag-anticipate kayo na anong mangyayari doon, kaya ko na ba, ganyan, ganyan. Kasi hindi lahat ng amo nakakaintindi sa inyo. Yan ang unang-unang itatak nyo sa sarili nyo. Pagdating sa cellphone, adjust muna ng konti, intindihin yung madam, pag makuha nyo na yung loob, pag makuha nyo yung lahat ng trabaho na gusto niya, dyan kayo sumingit. Wag naman kayo sumingit ng ano ang ulo, high blood, ganun. So guys, marami pa talaga tayong pag-usapan, no? Pagdating naman doon sa pangalawa kung kasama nga kinuha niya. Kasi iba na namang story yon, buti na lang hindi lumayas, guys. So ipagpatuloy ko na naman yung ating kwento, no? Kasi marami talaga tayong mapagkukunan ng aral dito. So maraming salamat sa inyong suporta, naway gabayan kayo ng Panginoon kung nasaan man kayo, tsaka pray po lagi. Pray lang po lagi, nandyan si God. Tawag lang po kayo sa Kanya. So God bless you, maraming salamat.